ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pilit na ngang pagtatagpuin ng tadhana ang landas ni Samantha at Gabriel matapos ngang masisante at matanggal sa kanyang posisyon itong si Sam dahil sa hindi niya pagsunod sa kanyang superior at ang paggawa nga ng sarili niyang desisyon nang hindi nga ipinapaalam sa nakatataas. Ngayon ay dito na nga niya lilisanin ang opisina ng NCIA. Subalit bago ito mangyari ay dito nga nagyaya itong si Seb na uminom sila sa labas bilang pagpapahinga at ang kanilang paglabas ng sama ng loob. Kaya naman dito ay naisip nga ng isa sa mga kasamahan nila Samantha na puntahan ng bar kung saan huli nga nila itong binisita. Wala namang ano-ano ay dito rin pala ang punta ng grupo ni Gabo. Kaya dito na nga nagkataon na nakita ni Gabo si Samantha na kung saan kasalukuyan ngang lungkot na lungkot sa pagkakataon. Dito ay tuwang-tuwa pa naman ang ating bida na lapitan itong si Sam. Subalit dito na lamang ng sipating mabuti ni Gabo na may katabi nga itong si Sam na kasamahan niya rin na lalaki at ito si Seb. Tila mabilis pa sa alas 4 kung mag-iba ang mood nitong si Gabo. Mula sa kanyang pagkakangiti ay napawi nga ito't napalitan ng galit. Kaya naman dito ay wala ngang nagawa si Gabo kundi dumistansya na lamang muna kay Sam at dito binalikan ang kanyang mga kasamang tuwang-tuwa at lulong na lulong sa alak sa mga oras na iyon. Kaya naman matapos nga mag-hangout ang mga kasamahan ni Sam ay dito na nga siya umuwi mag-isa. Dito ay napagtanto niya na marahil tama ang payo sa kanya ng kanyang superior na si Delgado. Kaya naman bago umalis si Samantha ay nagbigay pa ito ng isang pahintulot at payo na makakatulong para magsalita na itong si Victor. Kaya inamin ngayon ni Sam na mas mainam kung pagsamahin nga si Victor at Mr. Chan sa iisang kulungan upang sa ganon ay maging masaloobin ang kanilang mga sasabihin at sa kanilang pag-aaway ay baka doon nga sila makakuha ng impormasyon. Kaya itong si Mr. Chan ay inilagay sa kulungan ni Victor at dito na ginawa ni Victor ang isang bagay na siguradong ikakaligpit ng buhay ni Mr. Chan. Mabuti na lamang at dumating itong si Delgado, agad inawat si Victor. Kaya naman sinabi ni Victor na ang babaeng kliyente at agent nga nitong si Delgado ay malalagay sa alanganin. Kaya naman dito tinutukan ni Delgado ng baril si Victor at sinabing bawiin umano nito ang kanyang mga sinabi. Kliyente umano at agent ni Mr. Delgado itong si Jacinto. Kaya naman dito nga binalaan nitong si Victor na kung hindi siya makakatakas ay siguradong malalagay sa alanganin ang buhay ng kanyang pinakamamahal na agent na si Samantha Jacinto. Kaya sa pagkakataong iyon habang naglalakad si Sam sa kahabaan ng gabi ay biglang ang bumungad sa kanya ang sasakyan na kung saan pinaulanan siya ng bala. Sumigaw itong si Lucas na katapusan na nitong si Sam. Subalit ang gabing iyon ay magiging payapa sapagkat sa kadiliman nga ng landas nitong si Sam ay darating si Gabo para iligtas siya. Hindi nga inaasahan ni Samantha na ang lalaking makailang ulit niyang nakita sa kanyang misyon ay siya rin palang magliligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Hinila ni Gabo si Samantha at pilit ngang pumipiglas ito. Sinabi ni Gabo na handa niyang tulungan ang dalaga at wag na nga raw itong mag-atubili pang tarayan siya dahil kritikal nga ang sitwasyon nila ngayon at maraming ngang kasamahan ang taong gustong pumaslang sa kanya. Nakilala naman ni Sam itong si Lucas Zafra, kapatid ito ni Victor, kaya alam na ni Samantha ang dahilan kung bakit hinahunting siya ngayon ng mga Zafra dahil nais nga nilang bawiin si Victor. Habang itong si Betchay
ay tuluyan na nga nagladlad ng kanyang sarili. Pilit siyang iniaahon nitong si Rudy, subalit wala na umanong magagawa pa itong si Betchay kung kumakalam na ang kanilang sikmura.